Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong story ngayong gabi. Ang pamagat ng istorya na to ay ang babaeng natagpuang patay sa bathtub. So, ibang story naman to sa babae na nangyari na naman na patay ng stalker. So, yung stalker nagpanggap na estudyante para malapitan tong pangalan ng itong biktima na tawag na lang natin sa bathtub lady. So, umpisahan na natin ang kwento. So, ang kwento na to ay nangyari sa Japan ulit. Ang pangalan ng biktima ay si Lindsay Hawker. So, isa siyang British na guro na naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen sa Japan. So, sino si Lindsay? Lindsay Hawker ay isang 22 anyos gulang guro mula sa England. Nagpunta siya sa Japan syempre noong 2006 upang magturo ng English sa Nova Language School. So parang exclusive school to. Mga foreigner yung nagtuturo. So ano bang katangian ni Lindsay Hawker? So Lindsay Hawker ay masipag, mabait at puno ng pangarap. So sa mga batang ganon na edad, natural lang na mangarap siya. So kaya nga siya nag-ibang bansa para kumita ng pera din at makapag-start sa kanyang career. So teacher talaga yung ginawa niya. So ang krimen ay nangyari noong Marso 25, 2007. Si Nancy ay nagpunta sa isang coffee shop kasi itong lalaki, stalker siya. Sinundan siya ron sa apartment. So sa apartment na yon, meron na siyang mga kasama na dalawa ring foreigner na rin teacher din dun sa Nova School. So nagtataka yung mga babae bakit may kasama siyang lalaki. Sinabi ni Lindsay na nagpapaturo mag-English tapos gagawin siyang tutor. Kasi nga syempre Japanese, diba? Yung mga Japanese hindi naman sila ganun kagaling sa English. So, yun. So parang kumuha siya ng pagkakataon, sabi niya extra money na to para pangdagdag doon sa kanyang panggastos sa araw-araw sa Japan. So pera sa Japan hindi ganun, pera sa Japan mahal naman bilihin doon. So yun, si Lindsay ay nagpunta sa isang coffee shop. So yung coffee shop na yun yung pagkakasundo nila nung suspect na doon sila mag-meet. Kasi nga in-advise siya ng mga kaibigan niya na mas maganda kung public kayo mag-meet. So yun, napili nila yung coffee shop. So yun, yung pangalan ng suspect is si Tatsuya Ichihashi. So si Tatsuya Hisayashi ay isang 28 anyos na gulang na lalaki na nagsabing gusto niyang matuto sa English. So si Lindsay yung ginawa niyang tutor. So humingi ito ng personal na leksyon sa kanya. Nag-iwan ito ng sketch ng kanyang mukha na kanyang notebook. So yun yung creepy. Parang dinrawing niya pa yung mukha ni Lindsay, tapos nilagay yung contact, yung email niya, address, 'di ba? Talagang sabi ko, talagang stalker talaga to. So, yun, kinabukasan pumunta si Lindsay sa apartment niya, si Chibashi. Si Ichihashi para magturo. Makalipas ng ilang oras, hindi na siya bumalik. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa isang bathtub na puno ng buhangin na balkonahe. So sa balkonahe siya nilagay yung bangkay ni Lindsay. Grabe. Siya ay sinakal. So ang kusang pagkamatay niya, sinakal siya at ginihasa. Kasi yung si Tatsuya Ishihashi ay meron palang criminal record ng sexual assault saka kidnapping. So, kasi nga, ayun nga, hindi na nga siya nakauwi. Nagtataka na yung mga kasama niya, bakit
buong araw hindi siya umuwi. Na-report na ng mga niya, kaibigan niya na ah, nawawala si Lindsay, missing na. So yung pulis, sabi ng pulis, hindi pa muna mahanapin kasi hindi pa naman umabot ng 2 araw. So hinintay pa nila ng 2 araw. So 26, 27, 27 pa nila ni-report ulit. Kasi nga 2 araw nang nakalipas, hindi pa rin bumabalik si Lindsay. Pati yung Nova School Language, ni-report na rin siya sa pulis na hindi nga pumasok ng trabaho. So yung mga pulis pumunta ron sa apartment ni Ishihashi. Kasi ayun lang, siya lang yung taong yun ang suspect, kasi sabi ng mga kaibigan niya, yun yung pumunta ron sa apartment nila para magpaturo kay Lindsay Hooker. So yung nakita nila hintay nila si Shashi sa apartment. Kasi ngayong apartment na yon hindi ka pwedeng pumasok basta-basta. So may security guard yon na wala kang warrant or ebidensya. So hinintay nila yung si Shashi na bumaba. Yun, nakita ni Shashi na may mga pulis dun, tumakbo siya. Simula nun, hindi na siya nagpakita. So nagtagal sa 2 taon, yun, 2 taon siyang tinutugis. Gumamit siya ng plastic surgery. Ayun yung magaling. Gumamit siya ng plastic surgery para hindi siya makilala. Yun, baguhin, ayan, binago niya ang itsura niya upang hindi siya makilala ng mga otoridad. Yun. So nung November 2009, nahuli si Ishihashi sa isang ferry terminal matapos makilala ng mga pulis sa kanyang paglilitis noong 2011. Inamin niya na sinakal niya si Lindsay, ngunit sinabing hindi niya intensyon patayin. So gusto niya lang gahasain pero hindi niya intensyon patayin. Naglaban si Lindsay. Ngayon, no choice siya, sinakal niya. Gayunpaman, napatunayan niya siyang nagkasala sa mga kasong rape at murder, hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Yun, ang ligasiyan ni Lindsay is kasong nagdulot ay matinding pagkabigla at galit ng hindi lamang sa Japan kundi pati na rin sa buong mundo. Ang pamilya ni Lindsay ay nagkampanya para sa hustisya na nagsulat ng isang aklat. Ang pangalan ng aklat is Perfect Crime, upang ikwento ang kanilang laban para sa katarungan upang mapanatili sa alaala ni Lindsay. Ang trahedyang ito ay nagsilbing paalaala sa kalagan ng kaligtasan at pagkakaroon ng masusing pagbabantay sa mga kriminal na tulad ni Ishihashi. So grabe, no? So moral story na ito, huwag kang basta-basta talaga magtitiwala sa mga stranger na within that day mo lang nakilala. So babala ito sa mga babae, lalo na sa mga minor, na wag talaga sasama na hindi mo kilala. So maigi may kasama kayong kapatid or guardian, dahil dyan, no, marami talagang stalker, hindi lang stalker, mga rapist talaga. So hanggang dito na lang mga kamoyski, another story na naman tayo this week ulit. Maraming salamat. Happy weekend.